morning. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Purihin ang Panginoon. Isa pong magandang umaga din naman sa ating pong mga kapatid. Na marahil hindi po natin kapiling ngayon face to face. Isa pong panibagong sigla, araw na idinagdag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay nandito to worship God in spirit and in truth. Salamat po sa isang kalayaan na pinagkaloob niya sa atin upang tayo po'y malaya pa rin makasamba. Ano ba ang pagsamba sa Diyos? Ang pagsamba po ay hindi lang po pag-assume ng ating pong responsibility. Katulad po nito, ako po ay tumayo ngayon dahil ako po ay mangangaral. Pero nagpasimula po yung pagsamba, kanina pa pong paggising po natin, pagkamulat ng ating pong mga pag-unawa, mata, kaisipan. Sapagkat ang pagsamba po ay pagpapahalaga sa Diyos. At ang pagsamba po hindi po nakasalalay po sa isang lugar, katulad po ng templong ito. Bagamat nilaan po ng Diyos na tayo po ay magkatipon sa lugar na ito upang sama-sama tayong sumamba sa Espiritu at katotohanan. Pero pagsamba po ay nagsimula po sa puso ng bawat isa na kumikilala sa Diyos. Kaya tama lang po na tayo po ay magpahalaga sa Panginoon, hindi lang po dahil sa nagganap na natin ang responsibilidad para gawin ang bagay na iniatang ng Diyos sa ating mga balikat. Hindi po matatapos sa aking pagsamba pagkatapos ng aking sermon. Ito po ay magpapatuloy hanggang sa magpawalang hanggan, sapagkat tayo po nilikha ng Diyos upang sumamba sa Kanya for eternity. Kaya dito pa lamang sa lupa ay atin na pong sanayin ng ating mga sarili ng pagsamba po ay pagpapahalaga sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. We can worship God in many ways, sa marami po ibang kaparaanan. Pwede nating sinasamba ang Diyos habang tayo naglalaba. Pwede ba yun? Opo. Kasi pagsamba ay pagpapahalaga sa Diyos. Pwede ka namang umawit habang naglalaba eh. Pero meron pong inilaan ng Diyos na tayo pong lahat ay sama-sama pong dumako sa isang gawain sapagkat ito inutos ng Panginoon. Huwag daw kakalimutan ang pagtitipon ng mga banal tulad ng ginagawa ng ilan. Gayunpaman po, ang pagsamba po ay hindi dahil sa kapiling niyo si pastor, kapiling niyo ang bawat isa. Hindi natin kapiling ang ilan sa atin, kundi ito po ay pagpapahalaga po sa presensya ng Diyos sapagkat tayo pong lahat ay nandito upang makipanayam, makipag-date sa ating Diyos na buhay. Muli, magandang umaga po sa ating po mga kapatid na hindi po natin kapiling. Perhaps you are online, watching our live broadcast sa ating pong Facebook account. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Saan makay naroon, ang pagpapala po ng Diyos sa mga ating lahat. Amen po ba? Tayo po yung muling tumayo in the presence of God. If you have your Bible with you, bakit ko ba madalas sinasabi yun? Para paalalahanan, ang Biblia po hindi iniiwan sa bahay. Amen po ba ron? Bagamat nilang po ay kabisado na, okay lang po, nasa puso naman yan. If you have your Bible, makipagbukas-bukas sa akin sa aklat ng Lucas, kabanatang 11, talatang 28. Luke chapter 11, verse 28. Nasa screen po natin po yan, atin pong mababasa ang nilalaman po ng talatang yan. Ang sabi ganito, Luke 11:28, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Ganun po kahaba. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo po'y muling magpasalamat at humiling sa Panginoon ng patnubay at gabay ng Banal na Espiritu habang patuloy po natin pinagbubulay-bulayan ng kanyang salita. Hallelujah. Praise God. Oh, we worship you. Bless you are, O God. Hallelujah. Amazing grace. Napakakamangha-mangha pong biyaya, O Diyos. Indeed, it is an amazing grace, O Lord, kung bakit kami narito. Isa pong biyaya na kami po'y sama-samang dumudulog sa iyo, sumasamba, nagpupuri, at may kalayaan po, Panginoong, iugnay ang aming buhay. O Diyos, patawarin mo kami sa aming pong mga pagkukulang. Patawarin mo kami, Panginoon, sa hindi po namin pagpapahalaga. Kung minsan, O Diyos, sa iyong minsay, sa iyong salita, Lord,
Tawarin mo kami, Panginoon, kung hindi namin nagawa ang mga layunin mo sa buhay namin ito. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang. Lord, sa kabila ng lahat, ang biyaya mo pa rin sagana at sapat. Lord, ang blessing mo po sa pangailangan ng lahat ay ganap. Ikaw ang Diyos ng himala, Diyos ng pagpapala, Diyos ng buhay, Diyos ng pag-asa, Diyos ng kaligtasan. At sa pagkakataon pong ito, ngayong umaga kami po'y humihiling, dumudulog ng karagdagang habag at biyaya, Ama. We are not that strong as ever, Lord. May mga pagkakataon po nanghihina ang ilan, may sakit, may karamdaman, nanlulupaypay. But Lord, I pray for strength and power. We pray, Lord God, for additional enhancement that comes from you. Embrace us with your Spirit, O Lord. Yakapin mo kami ng iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito. Lord, narito po kami upang patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, 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 napakabuti mo sa amin. Salamat po, Lord, sa biyaya mo po. Tulungan mo kami, Panginoon, tanawin namin ang araw na ito na may kagalakan, may kasiyahan. Because we are a blessed people and you're continuously blessing us, O God. Narito po ang ibang lingkod, gamitin mo bilang daluyan ng pagpapala. Para po lamang sa iyong kadakilaan, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasalamat, sinasamba. Sa pangalan na Jesus, mangusap ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Mangaral ka sa amin, Panginoon, na ngayon po sa iyong kalooban at kalooban, O Diyos, sa iyong mensahe na nais mong ipaabot sa aming lahat. All the glory, honor belongs to you. Praises is yours, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Kayo po'y makakaupo in the presence of God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Diyos ng I am blessed. I am blessed. Ako'y pinagpala ng Diyos. Praise God. Bagamat may konting problema po ang ating ilaw. Ilaw ng buhay. Well, ganun po talaga. Alam nyo, minsan ay naalala ko yung ako po ay bagong Kristiyano. May mga bagay po na gumagalawan Diyos sa biyaya po niya at kalinga din naman. God works wonders and miracle in many ways. Sa panahon na tayo nanghihina, nandyan siya para palakasin tayo. Sa panahon ng panlulupaypay, nandyan siya para tayo bigyan ng kalakasan. Naalala kong Panginoon gumagalaw kahit na po yung awit po niya nakasulat po sa lumang kalendaryo sa likod nito at sa mga Manila paper lang. Masayang nagpupuri sa Panginoon. Naalala ko yung aming unang awit na natutunan. This is the day that the Lord has made. Simple lang yun. Koro lang yun. Koro lang po yun. Ganon din naman ay salamat sapagkat ang Diyos ay tumutugon ng dalangin, panalangin, nagbibigay siya ng kalakasan at tagumpay sa buhay nating lahat. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Kayo po ba'y humihinga pa? Salamat sa Panginoon. Malakas pa tayo. I am blessed. Sino po dito masaya na inumpisa ng araw na ito na may pagpupuri sa Panginoon? Because you are blessed. I am blessed. We are blessed by many ways. Sa kabila ng komplikadong buhay, nais pa rin ng Diyos na tayo pagpalain. Sapagkat hindi po siya magkukulang pagpalain ng buhay natin. At gayon din naman, sa simpleng kaparaanan, gusto ng Diyos na tayo po'y makatanggap ng biyaya sa simpleng paraan. You know, sometimes, yung komplikadong buhay, nagko-complicate din ang ating pananampalataya at maging relasyon natin sa Diyos. And there are issues in life that sometimes it hinders our growth in spirituality because of our complexity. Na para bagang kapag ka nawala yung video sa harapan ko, hindi na ako makapangangaral. Wala ko kasi nababasa eh. Pag nawala itong mga gadget natin, hindi na tayo makapagpupuri sa Diyos. Kung wala po tayong kuryente, maapekto natin pagsamba. Hindi po dyan nakasalalay ang galaw ng Diyos.
Nakasalalay po ito sa puso ng bawat isang nagtitiwala sa Panginoon. Kaya hindi rin po mahirap sa atin na i-share mo si Lord sa iba. Sa paraang simple lang at hindi komplikado. Simplicity make things easy. And sometimes God would like us to go back to a life of simplicity. Gusto ng Diyos bumalik tayo sa simpleng buhay, simpleng ugnayan, simpleng pagsunod, sapagkat ang biyaya po ng Diyos ay nakasalalay po sa simpleng pagsunod natin bawat isa sa atin. Amen. The Lord still wanted to begin His dealing with us in a simple manner. Ang simpleng kahilingan ng Panginoon, kadalasan ay nagsisilbing tungtungan natin para sa ating makamit ang mas malaking biyaya na nagmumula sa Diyos. Huwag natin maliitin yung mga simple at mga maliliit na bagay. Sapagkat sa pamagitan niyan, nagsisimula yung mas malaking bagay na nais ng Diyos na makamit natin. The Lord's simple request often serve as stepping stone to life's most wonderful blessing. Yung simpleng pag-utos ng Diyos na ating susundin, kadalasan yan po yung susi upang makita natin kamanghamangang biyaya ng Diyos na dakila pala ang ating pong uunawain at iisipin. Pag-usapan natin sandali, bakit ba tayo blessed? Why are we blessed? Bakit ka ba pinagpala ng Diyos? Dahil po ba tayo po ay may malaking church, katulad nito, air-conditioned church natin? Oh, blessed naman kayo, Pastor. Nakakainggit kayo, Pastor, dahil sa ang lamig-lamig kahit mainit sa labas, malamig po sa church nyo. Blessed kayo, Pastor, dahil sa pinagpala ng Diyos, dahil sa nakabarong kayo. Medyo cute ang dating natin kung minsan. Blessed tayo. Pero ang tanong po dahil po ba sa ganung bagay tayo pinagpala ng Diyos? Ako po'y naniniwala, blessing always comes by obedience. Simple matters. Following God's order o commands in a simple way is a key to blessing. We are blessed not because we are Caloocan Bethel members. Although, salamat po sa Panginoon, naging miyembro tayo ng Caloocan Bethel. Doon po sa hindi pa member, di ba sila blessed? Yung hindi natin kapiling sa church na ito, hindi ba sila blessed? Ngayon, when we talk about blessing, it always speaks about God who gives the blessing. Sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala. At ang Diyos hindi po magkukulang diyan. Kaya humihinga pa, you are blessed. Kung gumagalaw pa yung mga daliri mo, wala pang arthritis siyang inaalagaan, you are blessed. Pero pagka meron at nagagalaw mo pa yung mga tuhod mo at mga galagalamay mo, blessed ka pa rin. At kung hindi man, blessed ka pa rin. Bakit? Sapagkat hindi po nakasalalay sa galaw at pagkilos at mga biyayang ating natatanggap, yung blessing na kundi ito'y nakatuon po doon sa ating pong pusong may laan na pagsunod sa kanyang katwiran at kalooban. Willing to follow God. Because I do believe, always, by following God's command, blessing ng Diyos nag-overflow. Pagsunod natin sa katwiran ng Diyos, nag-uumapaw ang biyaya ng Panginoon. Pag-usapan natin simpleng pagsunod. At may pagpapala na kapalo dito. Kung meron mang simple illustration that happens doon sa pagsunod niya, simpleng pagsunod niya, na bless siya, walang iba kundi si Peter. Alam niyo pong istoryang ito? Luke chapter 5, basahin po natin sandali itong mahabang talatang ito. Verse 1 to 11 lang naman to. 11 verses lang to. Chapter 5 ng Book of Luke. Chapter 5 ng Book of Luke. Ang sabi doon, samahan niyo po akong basahin po, no? Baybayin po natin itong Lucas chapter 5. Alam po ng marami din sa inyong kwentong ito. Nabasa na ng ilan po sa atin madalas na pagkakataon. Sabi diyan, one day as Lord Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around Him and listening to the Word of God. Pansinin niyo, anong ginagawa nila? Listening to the Word of God. Nagkakatipon sila, crowded, maraming tao sa lugar na yon. He saw at the water's edge 2 boats, left them by their fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon. Sino si Simon? Si Peter. Hindi pa po siya disciple ni Jesus Christ dyan. Hindi pa siya believers ni Lord. Pero tingnan niyo po, no? And asked him to put out a little from shore. Take note of the little, a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Verse 4,
When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Alam po ninyo istorya. Inuulit lang natin basahin. Verse 5. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boats, excuse me, to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the son of Zebedee, and Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid, for now on you will fish for people." Verse 11, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Ito po yung istorya. Pwede niyo pong basahin sa inyong Bible sa Tagalog. Yan. Praise God. May simpleng bagay po na inutos ang Diyos dyan. Hindi po mahirap, hindi komplikado. Sa isang lalaki na hindi pa nakakilala sa pagkakataon na yon, pangalan niya si Simon, na binago ng Lord at sinawag siyang Peter. Kilala po niyo si Peter? Hello, Peter? The Lord wanted to use Peter's boat as a floating platform from which to address the multitude. Tignan natin sandali. Okay. Balikan natin sandali yung kwento. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their feet. He got into one of the boats, and one belonged to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Tingnan niyo po, no? Yung senaryo, samahan natin ng mga tao ng panahon na yon. Sila po yung nagkakatipon sa lugar. Anong dahilan kung bakit sila nagkakatipon? Nakikinig sila saan? Sa message ni Jesus. During those moments of time, people were crowding, listening to the message of Jesus. Ang problema po, isipin niyo to, napakaraming tao, paano kayo nangangaral sa panahon na yon? Wala pong microphone at sound system ng panahon na yon. Take note of this, wala pong ganun. Wala pong mga katulad nito, yung mga technical prowess ng tao to reach out people. Wala pang internet noon. Wala pa. Nung panahon na yun, normal po na ikaw sisigaw. Maraming sinisip ko, Lord, ano po ang paraan ng pangangaral mo noon na napakaraming tao? Ikaw po ba ay naka-platform? Naglalakad ka ba? Kasi kung hindi gagawin ng Panginoon, paano makapakinig yung nasa likuran? Di po ba? Yung mga nasa likod, kayo po ba ay nakikinig? Hindi ko po alam. Nasa labas, kayo po yung nakikinig. Salamat po, doon sa labas, tumatango sila. Praise God. Nakita ko sila eh. Sa baba, nakikinig kaya. Siguro kung may monitor na mapakinggan nila. Si Jesus Christ, nung panahon na yon, wala pong paraan po para maiabot niya yung lahat ng tao. Para madinig nila yung mensahe ng Panginoon. Pero ako'y naniniwala, dahil ang tao ay nakikinig, listening, ay talagang crowded do yun. Talagang gusto nilang lumapit. Ano ba sinasabi na pa? Kung kayo po ay gusto niyo, curious kayo, seryoso kayo sa pakikinig, gagawin niyong pumparaan na talagang lalapit kayo kung nasaan ang Panginoon. Tama po ba? Kasi gusto nating madinig eh. Sa pagkakataong ito, sino sa atin ang nangangarap na mapakinggan ng lubos yung mensahe ng Panginoon sa ating pong buhay? Alam po ko, naniniwala, every time na mensahe ng Diyos pinapangaral, aktibo ang kaaway para wag natin ito mapakinggan. Totoo po yun. Totoo yun. Kaya lang, may ginawa ang Panginoon. Meron siya nakita. He saw the water edge 2 boats. Meron siya nakitang 2 bangka. Bakit 2 ang binanggit dito? Kasi marahil, pero isa lang kailangan ng Panginoon gamitin. At siyempre naman, ang ginamit niya yung bangka ni Peter. Tingnan niyo po, may simpleng utos ba si Peter, si Lord kay Peter? Meron po. Sabi ng Panginoon, he got into one of the boats, the one belonged to Simon, and asked him,
Sinabi na ng Panginoon kay Peter ganito, ilayo mo ng konti doon sa pangpang. Anong reason kung bakit inutos ng Panginoon yun? Upang gamitin niya itong pulpito niya upang maipangaral niya sa tao ang mensahe ng Panginoon. Anong sabi dyan? Asked him to put out a little from the shore, then he sat down and taught the people from the boat. See? Simpleng utos. Ni minsan, hindi nyo na mababasa dyan na nagreklamo si Peter. Never did you ever will read that Peter nagreklamo siya sa punto na yan. At kung meron mang unang nakatanggap sa pagsunod ni Peter na ito, sa utos ng Panginoon, sino po? Ang unang na-bless. Speaking of, I am blessed I am blessed. Sa palagay niyo, sino ang unang na-bless? Mga nakikinig. Sa simpleng pagsunod ni Peter, na paggamit niya sa Panginoon yung kanyang bangka, na-bless ang maraming tao. Take note of this. Hindi niyo ba mapapansin, sa simple yung pagsunod, pwedeng ma-bless ang marami sa inyo? Alalawakan po natin pag-usapan ito mamaya. Okay. Nung sumunod si Peter, ang konklusyon niyan ganito. Nung sumunod si Peter, anong istorya? Sumunod siya sa Panginoon. Ano ba yung verse 11, anak? Tingnan yung conclusion ng istorya. Pasok na tayo sa conclusion dahil matatapos na mensahe ng Panginoon. Tingnan yung verse 11. Anak, verse 11. Pakibalik mo yung pinaka-verse. Yan. Okay? Verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Okay? Ito naman yung senaryo kitong kay Peter. Bago matapos yung istorya, ito yung nangyari. Tingnan nyo, no? Ano sabi dyan? Verse 10, and so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partner. And then Jesus said to Simon, "Don't be afraid, for now on you will fish for people." Napansin nyo may utos ng Panginoon sa kay Peter. So they pulled their boats up, and they left everything and followed him. You know the story, Peter? Naging apostle siya ni Jesus Christ. Tama po ba? Pero bago nangyari yun, may simpleng inutos si Lord sa kanya. Simpleng bagay lang. Paggamit yung bangka at itulak lang palayo ng konti. Simpleng bagay. Hindi mahirap sundin. Hindi mahirap sundin. Nakuha niyo po yun? Pero yung blessing follows. In a simple command, simple obedience, blessing follows. Far greater than Peter expected to happen. Masigit pa doon sa inasa ni Peter. Bakit? Yun po ang kahalagahan po ng pagsunod sa Panginoon. Blessing it always comes when you obey God in a simple way. Amen. Sino dito blines ng Diyos? Bakit? Kasi nagsimpleng bagay, sa simpleng bagay, simpleng pagsunod. Peter's reply demonstrates the beginning of a lifetime of faith. Verse 5, tingnan niyo po yung verse 5. Para tayo nagba-Bible study. Tama lang po kasi bira sa inyo dumadala ng Bible study. Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Because you say so, I will let down the net. Ito po yung pangalawang bagay na nangyari kay Peter. From a simple command that he obeyed, ito po yung pangalawang bagay. Inutusan siya ng Panginoon. Magpalaot kayo. Tama, punta kayo sa laot, mag-isda kayo muli. Sabi niya ni Peter, Panginoon, magdamag po kami nagtrabaho. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nakipag-argumento. Hindi siya sinabi, Panginoon, sino ka ba? Karpenter. Anak ka lang ng karpintero, samantalang kami great fisherman. Master ako ng dagat. Dakila akong mangisda. Lifetime ng buhay ko, na mangisda na ako, ba't mo ako tuturuan? Alam niyo kung minsan, ito po problema sa atin. From the moment we learn a lot, meron na tayong rason. Hirap na nating sumunod. Kasi meron tayong kanyang katwiran at gustong mangyari sa buhay. Di ba? Tama ba yon?
Sino dito may mga anak na mas marunong pa sa inyo? Paano sila mapasunod? Di ba? Nung wala silang alam, sumusunod sila. Nung marami na silang alam, nakahirap na sumunod. Ang dami nilang rason ng katwiran. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Ganon din. Alam mo, sa totoo lang, mas mahirap pangunahan ng mga pastor kaysa sa mga miyembro. Hello, bakit naranasan ko po? Sabi ko, Panginoon, mahirap palang panguna sa mga marunong na. Kasi para mapasunod mo sila, kailangan mong biyaya ng kailangan ko minsan magpadala ko ng apoy sa langit. Pero kayo naniniwala, yung simpleng kaalaman, nagbibigay ng simpleng pagtitiwala at lumalaki yan. Ayan. So ano nangyari? Sa biyaya ng Panginoon, ito po yon. Simpleng pagsunod, biyaya ng Diyos. Peter was not yet a disciple of Jesus then, but soon to be disciple, choose to obey the Lord and to leave consequences of decision to Him. Ano ibig sabihin? Iniwan niya sa pagtitiwala niya sa Panginoon yung mangyayari sa buhay niya. Kasi nga, sabi ni Lord, balikan verse 5. Yan. Huwag niyong alis doon sa ano yan. Master, you've heard so, we work hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Ibig sabihin, bahala na, Panginoon. Sinabi mo susunod ako. Sinabi niya susunod ako. Sinabi niya, susundin ko. Hindi niya na inisip anong mangyayari sa darating na araw. Ang problema niyan, it takes us, kung minsan, isasantabi natin ang ating nalalaman para sumunod sa Panginoon. Sa totoo lang. Hello, nandiyan po ba tayo? Ang tao nagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad ng lahat. Amen po ba? Praise God. Bakit ko pinag-uusapan natin ito? Upang sa ganun, makita natin tunay na blessing at ano ba nakapaloob dito. Blessing always starts from obedience to God's Word. Obedience to God's Word. Sabi ni Peter, because you say so, Lord, I will obey. Dahil sinabi niyo po, Panginoon, yan, yung consequence ng kanyang pagsunod, bahala na ang Diyos. Bahala na ang Panginoon. Amen. Si Abraham, utusan ng Panginoon, saan ba ako pupunta, Lord? Hindi niya na alam kung saan Pero pinagkatiwala niya lahat sa Panginoon. And the rest is in God's hand. The rest is in God's hand. Sino ba sa atin nakakaalam ng bukas natin? Wala. Hello? Amen po ba? Sino makakaalam na maganda para sa ating buhay? Wala rin. Ang Diyos pa rin talaga. Amen. Kaya hindi natin pwede ikahon ng Diyos sa gusto natin Dito sa pagkakatong ito, notice kung ano nangyari, resulta ng pagsunod ni Peter. Ano nangyari? Verse 7. Nung sumunod si Peter, 6 and 7. Sunod mo lang slide na pindot lang. Ayan. When they had done so, narinig nyo na yung mensaheng ito Inuulit lang natin Pero tingnan nyo, when they have done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Hindi po komplikado, nagsimula yung utos ng simpleng paraan lang. Sabi ni Lord, Peter, itulak mo lang bahagya yung bangka. At ang Panginoon nagsimulang mangaral. So yung pagsunod ni Peter, simple, na-bless ang marami. Amen. Inutusan siya uli ng Panginoon. Kasi nakita ni Lord, yung puso niya, may pagsunod pala at hindi nagreklamo. Ano nangyari? Sinunod niya ang Panginoon. Dahil sinabi niyo, Lord, mangisda kami. So, ang nangyari, so they had gone so, they caught a large number of fish that their net began to break. So they signaled their partners in other boats to come and help them, and they came and filled the boats so full that they began to sink. Tingnan nyo. Yung sumunod si Peter, may kasama na siya dyan. May nahawa sa kanya. Meron siyang natangay. Kapatid, pag sumunod ka sa simpleng pagsunod mo kay Lord, meron sasama sa iyo. Kasi merong magandang bagay makita sa buhay mo
Hello, sa simple. Sa simpleng pagsunod mo sa Panginoon. Kung ikaw'y nanay o tatay ka, sa simpleng pagsunod mo, may masusunod, pamilya mo pwede mo madala sa Panginoon. Hello, nandyan po ba tayo? Pwede mo madala, hindi imposible yun. Anak mo, maaaring hindi ganun kadali, no? Hindi ganun kasimple, pero tiyak meron. Kasi in a simple obedience, blessing will always comes. Tiyak yun. Ilang mga bagay. So, dibigan. Tapos ano nangyari yung blessing? Nadamay ang iba. Sabi rito, so they signaled their partners in other boats to come and help them. And they came and filled the boats. So both boats so full that they began to sink. Walang sukat pagkalagyan ng biyaya ng Panginoon. Walang sukat pagkalagyan. Amen. God's blessing. Ngayon tanong, are you blessed? Tatlo na lang nag-amin. Are you blessed? Praise God. Saying yes to the Lord's request resulted in a miracle that transformed not only one fisherman's life, but the lives of the entire groups. Yung simpleng pagsunod ni Peter, hindi lang siya na-bless, kundi yung buong kasama niya na-bless din naman. Consider these things, several matters, reasons why obedience is critical to successful Christian life. Bakit po napakahalagang pagsunod natin at critical ito sa pamumuhay Kristiyano upang tayo pagpalain ng Diyos? Ilang mga bagay po, simple lang po, 4 punto to. Una, the first thing, ang sundin ng Diyos sa mamalit na simpleng bagay ay unang mahalagang hakbang sa pagtanggap natin ng mga mas dakilang pagpapala ng Diyos. Obedience in small things is an essential step in receiving God's greatest blessing. Simple way. Simple way. Simplicity is the key. Simplicity is the key. Ngayon, sino dito may kakayanang i-share si Lord sa iba? Lahat tayo meron. May kakayanan po sa simpleng kaparaanan. Ako nung makilala ko si Lord, inisip ko, Panginoon, gusto kong madinig ito ng magulang ko, ng mga kapatid ko, yung pagliligtas mo sa akin. Yung mensahe na kaligtasan mo. Mensahe na kaligtasan mo. Gusto ko po i-share sa kanila. Naisip ko, Panginoon, hindi ko abisado Bible. Inisip ko yun. Panginoon, baka maraming katwiran sila. Paano ko sila sasagutin? Inisip ko rin yun. So pagka marami kang rason, hindi mo magagawa eh. Yung pala sa simpleng kaparaanan lang. Ano yun? Simpleng pagtanggap kay Lord, simpleng pamumuhay, simpleng pagtugon sa Diyos, simpleng pagakbang, at mapapansin nila ang simpleng mensahe ng Panginoon na nakikita sa buhay natin, yun na mag-equate ng kanilang pong pag-unawa na kung meron ka, sana meron din kami, sabi nila. Sana sama mo kami dyan, kuya. See? Mga nanay ko, ate ko, nak, minsan isang linggo, sabi niya, nak, sama mo kami sa church mo. Simpleng paraan. Simpleng paraan. Minsan nag-invite pa ako ng pastor eh. Epek. Inaway nila pastor. Dinibati nila, epek. So hindi ko sinasabi pagka nag-invite ka ng pastor, hindi nila makikinig. Sabi ko, Panginoon, ano paraan? Yung pala, sa simpleng paraan, i-share mo lang si Lord. Pag-pray mo lang sila. May sakit ang kapatid mo. Lord, pag-pray ko. Tatay ko, nililehens ko. Nanay ko, nililehens ko. Pagka natutulog, Lord, in Jesus' name we pray. Simpleng paraan lang. Simple. Then I realize, sa simpleng paraan, may ginagawa pala ang Diyos sa simpleng paraan na ito. Naghihimala pala ang Panginoon. Hello, nandiyan po ba kayo? Huwag natin maliitin yung simple yung kakayanan sapagkat pwedeng gumalaw ang Diyos na makapangyarihan sa simpleng bagay na yan. In a simplicity. Amen. Ilang bagay lang. Kung sakaling sinabi ni Peter sa Panginoong Yesus, "Look, I'm busy cleaning my nets right now. I can help you because I'm going fishing again tonight." O pwedeng sabihin, "Lord, mas maganda siguro isang boat na lang gamitin nyo, huwag itong boat ko." Pero hindi eh. Inalaw niya si Lord sa simple kaparaanan, tinulak niyang bahagya yung bangka at nangaral ng Panginoon, not knowing na yun po yung magiging blessing para sa marami dahil madidinig nila ang mensahe ng Panginoon malinaw sa isang plataforma na ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang kaparaanan na gamitin niya ang bagay na yon. Sino ba mag-aakala gagawin ng Panginoon na pulpito yung bangka?
Ang ganda pa nga ng pulpito natin, no? Pero ang tanong, kung wala bang pulpito, hindi ko maipapangalan si Lord? Hindi ho. Pwede. Na-share ko nga si Lord sa bus. Na-share ko si Lord sa bus. Hindi pa uso yung mga nangungulekta. Sabi ng Panginoon, tumayo ka, pamigay mo yung truck. Pamigay ko ng trucks. Yung biyaheng Novaliches, yung biyaheng Baysak, Caloocan. Novaliches, yung Pascual Liner. Tumayo po ako dyan. Sabi ko, Lord, kami ako ng parte. Hanggang sa dulo, pagdating sa dulo, nagalit sa akin yung mga nakupuro. Istorbo ka. Sabi niya, istorbo ka sa, ano to? Babasahin tungkol sa Panginoon, mahal po kayo ng Diyos. Anong mahal? Kung pinera mo, matuwa kami sa iyo. Pero kung pinamigay ko din pera, hindi trucks, natuwa sila. Pero nangaral pa rin ako. Sinarang ko yung katabi ko. Tumanggap kay Lord. Simpleng paraanan. Simpleng paraan. Hindi po ako nangolekta. Katulad ng ginagawa ng iba, masakay sa bus, tapos nangolekta. Hindi po ganun. Sinare ko si Lord sa simpleng paraan. Tumanggap sa Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? There's no need for me to carry my platform, pulpito, para ipangalan salita ng Diyos. Sa simpleng paraan, we can share the gospel of Jesus Christ to people around us. In a most effective way. Hello. Kaklase mo, pwede mo sharean. Habang nagdo-drawing ako sa aming opisina, may lumapit sa akin, June, napansin ko may Bible kakatabi mo. Hindi pa ako pastor noon. May Bible. Sabi ko, lagi ko itong binabasa pagka break time. O nga. Yung pala, born again na rin siya, nag-backslide lang. Sa simpleng paraan, sinare ko, pinag-pray ko siya, simpleng paraan, nanumbalik siya sa Panginoon. Sa simpleng paraan lang. Simple way of sharing the gospel to people. Hello? Praise God. So sa simpleng paraan, huwag natin maliitin yun. Often God's greatest blessing come as a result of our willingness to do something that appears to be very insignificant. Ulitin ko sinabi ko, often God's greatest blessing come as a result of our willingness to do something that appears very significant. So ask yourself, ano bang hamon ay binibigay ng Diyos sa atin sa simpleng paraan? Mahirap ba? Hindi po mahirap. Hello, hindi po mahirap. Ministry, open sa ministry. Alam, sa totoo lang, ang dami hong ministeryo. Ang choir nga ilang beses nang nagkakandala si ate mo, isali kayo sa choir. Tapos naghahanap pa kayo ng ministry. Open ang ministry kahit kanino, simpleng paraan. Hindi ko na kailangan i-announce. Hello, in a simple way, you can follow God. Minsan naisip ko yung Lord, walang tutugtog sa church. Kasi dinisiplin ng pastor, bakit? Tumutugtog sa church, tapos sa nightclub, tumutugtog sa gabi. So walang tumutog. Sabi ko, Lord, hindi ako marunong mag-gitara. May gitara na bakante doon. 3 gitara nandun. Gaganda pa naman. Kinuha ko, Panginoon, bigyan mo ako ng simpleng chord, C, F, G. Hinaluan ko ng A minor, tsaka D minor. Kaya C. Noon po ang awit nun, simple lang. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad. For this is the day that the Lord has made. Simple chord lang. Ano ang key niyan? F, G. Yung mga may tumugtog, F, G. Nahaluan ng D minor tsaka A minor lang yan eh. Hindi ko na kailangan paiyakin yung gitar. Hindi ko na kailangan nun. Simple lang. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng simpleng chord. Gusto kong tumugtog. Simple ka paraan. Tutulungan ko pa nga daliri ko. Diyan ka. Simpleng paraan. So, natapos ang gawain, biyaya ng Panginoon. So, doon na simula na ako'y natutong mag-gitara. Praise God. Hallelujah. Simple rin. Sali ako sa choir. Inatsepera ko ng choir director. Bakit? Wala doon sa tono ng boses ko. Totoo po yun. Kasi magaling sa nota yung amin pong choir directress eh. BBC graduate. So, pwede daw ako sumali, magli-lipsing lang. O di lipsing. Simple. Lipsing. Katabi ko, marunong sa tono, soprano, tenor, bass. Sabi ko, susunod lang ako sa kanila eh. Bubuka ko lang bibig ko. Simple. Pero ang puso ko, Lord, tulungan mo ako, turuan mo ko sa simpleng paraan, matuto ako.
Kaya natuto po akong magnota, natuto po akong makinig sa kanila. Sa simpleng kaparaanan. Nag-desire po akong sumama sa gawain ng Panginoon, in that sense. Ano po ibig sabihin? Simpleng paraan, pwede ka makapaglingkod sa Diyos. May posisyon man o wala. Hello. Minsan nga may problema pag may posisyon, ang hirap mo na mapasunod sa maliit na simpleng bagay. Marami ka ng katwiran at marami ka ng dahilan para mapasunod ka eh. Di ba? Minsan sa district nga lang, minsan inutusan ko yung mga simpleng tao na lang para kasi pagka yung mga komplikado, yung mga marurunong, ang hirap. Ang dami pong debate, ang dami pong concern, ang dami pong rason, ang dami pong obstacle. Tingnan nyo katabi mo, kapatid, siya ba ay maraming rason para sumunod sa Panginoon o simple lang? Simpleng bagay. I am blessed. Yes, you are blessed. In a simple way, God will going to bless us. Amen. Our obedience always begin. Number 2, our obedience always benefits others. Ito po yung pangalawang lessons po natin. Pag sumunod ka sa Panginoon, pagpapalain ng Diyos, hindi lang ikaw, kundi maging iba. Yan. Yan. Mas magandang may magandang pakinabang, hindi lang para sa atin, kundi maging sa iba ang ating pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Hello. Tingnan niyo na sumunod ka sa Panginoon, sino nakinabang? Marami. Si Peter, nung sumunod siya sa Panginoon, yes. Hindi lang maging si Lord nakinabang eh. Isipin niyo po, no? Ako naranasan ko magsalita sa maraming tao na walang mic. Kaya ko sumigaw eh. Hello! Hello! Ngayon, pagka walang mic, di na makakapangaral ng ilan. Hindi ko sinabi namang, hindi sila spiritual, hindi ko sinasabing ganun. Sinasabi ko lang, pwede mong gawin kahit wala itong bagay na ito. Hello? Di po ba? Pwede nga tayo sumamba sa Panginoon kahit wala yung church na itong building na ito eh. Pwede yun eh. Bakit po ba binabalik ngayon yung house church? Kasi nga, ang problema ng marami, ganito yon. Walang pambili ng lupa, walang pambili ng magpapatay ng church. Paano nila yung church nila? Kawawa naman. Salamat na lang ang kalokan bless ng Lord na may kakayanan gawin yung bagay na yun. Purihin natin, papalapakan natin ng Diyos sa kakayanan na yan. Praise the Lord. Yung mga wala, are they not blessed? Yes, they are. Bless sila ng Diyos sa paraan na kung saan sila nagkakatipon sa isang lugar. Bago nga tayo nagkaroon ng gawain sa Mindoro, yan po ay sa ilalim lang ng mangga. Pinasimulan nung sa ilalim ng mangga yan. Sila rin hanggang ilang panahon yun, ilang buwan yun, nag-pray, hanggang sa nagpahiram ng lugar, hanggang sa nagamit yung bakod, yung bakanting lupa, hanggang sa biyaya ng Panginoon, nabili natin yung lupa, hanggang sa naitayo yung church. Matagal na panahon, silalim po ng puno ng mangga yan. Yung sa Teresa, ganun din po, sa ilalim ng puno ng mangga. Hanggang sa nakapagrenta ng lugar, hanggang sa bless ng Lord. In a simple way of following God's command, bless ng Diyos in a greater sense. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa punto na yan. Praise God. Isipin natin kung gaano karaming tao napagpala dahil sa pagsunod ni Peter sa Panginoon. Hindi lamang ang tao nakakita at nakarinig ng aral at mensahe ng Panginoon, but Jesus Himself also benefited. Preaching from the boat enabled Him to sit down in comfort while He speaks. Di ba? Then of course, Peter's friends had very profitable day. Bakit? Nung sumunod si Peter, inutusan sa uli ng Panginoon. Magpalaot, mangisda. Sumunod siya, yes. Ano sabi ni Peter? Dahil sinabi niyo, Lord, susunod ako. Hindi pa siya alagad ni Jesus niyan. Hindi pa siya believers ni Lord. Nung utusan siya ng Panginoon. In that sense, pwedeng i-bless ng Lord yung hindi pa tumatanggap sa Kanya. Pero willing na sumunod. How much more yung tumanggap na kay Kristo? Paano rin pagpapalayan ang buhay natin? Higit, di po ba? Amen po ba ron? So in that sense, ano yung napagpala? Napagpala ang iba. Ako po yung naniniwala, my family's been blessed because I obey God in a simple way. Nakita ito ng mga kapatid ko. Nakita ito ng magulang ko. Sabi ng nanay ko, ano na ba na naisip mo? Sabi ng tatay ko, na-discourage siya na magpastor ako.
Hindi ko lang nadinig sa kanya kasi hindi po ganun ang tatay ko eh. Hindi siya yung bang madaldal at nang lalais, nang iinis. Mabait ang tatay ko. Pero yung kanyang discouragement, binubulong lang niya. Yung anak ko, nagabron ako para pagtatapusin pag-aaral. Tapos magpapastor lang. Yun. Pero hindi ko nadinig verbal sa kanya yun. Nadama ko sa kanya yun. Kaya sa isang banda, as time passed by, as we follow the Lord in a simple way, simpleng gawain po. Simple. Isang maliit na gawain na sinimulan. Kasama ko si Nene noon. Sa simpleng paraan. Simpleng pagsunod. Simpleng pagsunod. Sa totoo lang, nagsimula yung paglilingkod ko sa Panginoon sa simpleng paraan. Wala po ako sariling sasakyan para pumanta sa gawain. Samantal Matagalokang Bethel, pinagpapala ng Diyos. Hello. Hello, komportable tayo, no? Hello, ayaw pa nga natin ang dito aircon. Simple. Kami ni Sister Nene, dumadaan po kami sa baha. Hanggang Baywang, hanggang dibdib. Si Mama, tignan si Sister Nene, ganito. Totoo naman ho yun, hindi ho biro yun, totoo. Nagsisimula dito, hanggang tuhod. Binigyan ako ng, may nagregalo sa akin ng bota. Sabi ko, good, maganda, bota to. Nasuot ko, kulang yung bota. Hanggang hanggang hita. May bota ba hanggang hita? Wala eh. Hanggang dibdib. Hindi na ako makauwi. Sabi ko, Lord, ingatan mo lang ang pamilya ko. Kasi nga po hanggang sa second floor ng bahay, nabot. Ganong mga paraan, simpleng kaparaan, simpleng pagsunod. At nakita ko yung pag-angat ng Diyos sa aming buhay. Yung biyaya ng Panginoon. Sabi ng nanay at tatay ko, Lord, hindi dapat pala kami magtaka. Dahil ang pinaglilingkuran mo yung Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Nakita nilang galaw ng Panginoon sa buhay mismo nila, hindi lang sa buhay ko, sa buhay ng mga kapatid ko, sa buhay ng pamilya ko. At ako'y naniniwala sa buhay din ng mga mahal niyo sa buhay, gumagalaw ang Diyos. Dahil sa pagsunod yung simple sa gawain ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Simple obedience. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Often, God rewards others, in particular, those closest to us as a result of our obedience. For example, when a parents obey the Lord, the entire family reaps the reward of God's blessing. Halimbawa, ang tatay. Mga tatay nandito. Mga tatay, hello, taas yung kamay nyo. Di ba ka naniniwala na meron kayong mga mahal sa buhay na nakakasama nyo na sa gawain ng Panginoon mula nung tumanggap kay Kristo? Meron yun. Tiyak yun. Hello. Nanay, ganun din. Huwag po kayong manghinawa. Darating araw, makita nila yung blessing. Once you obey the Lord in a simple way, makita nilang galaw ng Panginoon sa buhay nila. Nangyari kay Peter, nangyari din sa atin yun. Amen po ba? Pangatlo, when we obey God, we will never be discouraged, disappointed. Hindi tayo mabibigo. Hindi inisip ni Peter na pag-aaksaya lang ng oras ang sundin niya ang instruction ni Jesus. Ano nangyari? Business ng Lord. Simple na sinabi ni Peter, Lord, dahil sinabi niyo, susunod ako. Simple. Simple. Simpleng paraan. When you obey God, you will never be disappointed. Pang-apat at panghuli. Ito dito tayo natapos. Ano ba yung pagsunod? Obedience. Pang-apat na slide is an act of worship. Obedience is an act of worship. The highest form of worship is obedience. Ito pong ginawa natin pagsamba ay parte lang po ito na external appreciations of what God is and who is to us, thanking Him for His goodness, great love, and mercy. Kaya tayo nakakaawit sa Panginoon, nakasamba. Tawag dito pagsamba, pagpupurit, pagsamba. But more than that, ang ultimate worship is obedience.
Bakit? Kasi lubos mong pinahalagahan ng salita ng Diyos at ang kanyang katwiran pagkat tayo sumusunod sa kanyang katwiran kalooban. Hello, nandiyan po ba kayo? Praise God. Obedience is an act of worship. Obedience is an act of worship. As I wind up. Hindi ko naman kailangan magsalita ng mahaba. We are created to worship by God. Worship is a primary purpose on earth. Ang pagsamba po yung pangunahing dahilan kung bakit tayo nandito sa lupa. Bakit tayo may buhay. Nilikha ng Diyos ang bawat isa sa atin para sa kanyang sarili, hindi para sa ating sarili. Ito po yun eh. Bakit ba ako nandito? Pag saga ng sarili ko lang, then I miss the point of worship. Bakit ba ako naglilid? Para masabing leader ako? Then I miss the point of worship. I miss the point of my existence. God created me to worship Him. God created you to worship God. Sabi mo sa kapatid, nilikha pala ng Diyos ikaw para sambahin siya. And the ultimate form of worship is obedience to God. Obedience to God. Marami pong umaawit, kumakanta, nagpupuri, tumutugtog, sumasamba, naglilingkod, nagsisimba sa Panginoon nang hindi nag-worship. It just simply means an attendance. Salamat, wala sa Caloocan, Bethel noon. Salamat sa 5 amen. Alam niyo po, minsan ito yung dito nahirating marami. Pupunta ako sa church para mag-worship. Bakit sa church lang ba pwede mag-worship? Kasi worship is to obey God's command. That's to worship. Bagamat, hindi ko sinasabi, wag niyo ako ma-misinterpret, baka naman nadinig niyo lang ito, yung kabuuan ng mensahe, hindi niyo nadinig. Para sabihin, si Pastor sabi, hindi na daw dapat mag-worship sa church. Hindi po. Ang church is not just a place, just one of the place that we can worship God. Kasi ang worship is a 24 hours a day, 7 days a week activities ng bawat Kristiyano mula sa puso, sumasamba. Pagpapahalaga sa pagsunod natin sa Kanya. Hindi naman tayo sumusunod lang sa Panginoon every 1 hour of the worship eh. Every Sunday lang eh. Ang pagsunod natin sa Panginoon dapat 24 hours a day, 7 days a week, every day of our lives, all throughout the days ng buhay natin. Di ba? Yun po yun. At ang worship is an act, obedience is an act of worship. Ang sabi ng Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasures they are and were created. Malino po sinasabi na talata. Sabi po rito, You are worthy, O God, pagsamba po ito, pagkilala sa Diyos, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasures they are and for were created. Nilikha daw ang lahat ng bagay para sa Diyos, para sa Kanyang kaaliwan, karangalan. Ang problema niyan, maga pa lamang iniisip natin paano maaliw yung buhay natin. Mali ba yun? Hindi po mali yun, kaya lang kulang. Kulang sapagkat hindi yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya at ang pagsambang ito ay may kinalaman sa pagsunod natin sa Kanyang katwiran at kalooban. Ako bilang tatay, dapat ko sundin ng Panginoon bilang tatay, bilang bahagi ng pagsamba o yung sinasabi ng Kanyang salita, pagiging mabuting ama, ayon sa Kanyang layunin na nakahayag sa Kanyang salita. And that's my worship. Pagpapahalaga sa Diyos, sa Kanyang salita. Pag pinahalaga ko ang Diyos, hindi ko babaliwalayin ang Kanyang salita. Kasi hindi magkalayo ang salita ng Diyos sa Kanyang presensya. PP, the person of Jesus Christ, and the principle of Jesus Christ always goes hand in hand. Hindi ko pwedeng hiwalay yun. Ang pagsunod ko sa Diyos ayon sa Kanyang salita at pagpapahalaga ko sa Kanya, hindi po pwedeng malayo sa isa't isa. Lagi magkaugnay yun ng bagay na yun. So worship is yung tayo nilikha ng Diyos. When we express clearly our worship to God by obeying Him in everything that He has commanded us to do, for His pleasures and glory,
ganito ang attitude ni King David. Ang sabi niya sa Psalms 119 verse 33 to 34, anong sabi doon? Basahin lang natin to. Panginoon, ituro niyo sa akin ang iyong mga tuntunin at habang nabubuhay, ito'y aking susundin. Binigyan niyo ako ng pangunawa sa iyong kautusan at ito'y buong puso kong susundin at iingatan. Tingnan niyo po yung prayer ni David. Unawain po natin. Sabi niya rin, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Lord, teach me to understand your principle, your words. Ano ba yun? Ito. Sabi niyan, bigyan niyo ako ng pangunawa, understanding about this. Upang masunod ko ang buong puso ang bagay na at maingatan sa aking puso at kalooban. Ang bagay na yan. Simple lang. Ang inutos ng Panginoon, pahalaga natin ang kanyang salita, unawain ito, at tumakbang ayon sa dikta nito. And then God will bless us. God will bless us. God will bless us. Next slide. Next verse. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ng Panginoon, lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa luwa. Yung pag-awit na may kagalakan, nakasalalay po sa pusong sumasamba na may hangaring sundin ang kalooban ng Diyos. Ang sistema po ng buhay Kristiyano, hindi po ito nakalayo sa salita ng Diyos. Hindi po mailalayo ang salita ng Panginoon sa ating pong buhay. That's the reason why I always encourage everyone to attend Bible study. Alam sa totoo lang, ilan na lang churches ngayon mayroon pong Bible study. Yes. At saka prayer meeting. Although yung prayer po, anywhere we can pray. Kasi ang prayer po, hindi naman naglagay ang Panginoon ng forma ng prayer eh. Pero ang pray, pakipag-usap sa Diyos. Pero mahalaga po itong bagay na ito, na tama-sama po tayo nananalangin, sama-sama tayo nag-aaral salita ng Diyos. Amen po ba? Hello? Salamat sa Panginoon. Kasi hindi natin pwede ilayo ito. Ilayo itong bagay na ito sa ating pong pagsamba. Nakangiti at natutuwa ang Diyos kapag tayo sumusunod sa Kanya ng buong puso. Nangahulugan iyon na gagawin natin ng anumang hilingin ng Diyos ng walang pag-alinlangan at pag-atubili. Hindi ito'y pagpapaliban o sasabing ipagdadasal ko ito at gagawin ko na lang bukas, Lord. Bagkos ginagawa mo ito ng walang pagkaantala, every parent knows that delayed obedience is really disobedience. Alam na magulang ito pag inutusan mo anak mo, anak, gawin mo ito. Opo, nay, bukas na. Na, hugasan mo yung pinagkainan mo, opo, nay, mamaya na. Isang linggo na hindi nahugasan. Salamat, wala sa Caloocan Bethel niyan. Di ba? Ano ibig sabihin? Delay obedience is disobedience. Ganon din po sa pagpapahalaga natin sa salita ng Panginoon. Ang problema pa ngayon, sa internet, nang marami ka ng mensahe na didinig. At ang tanong, tama ba yung nadidinig natin na tatanggap? Yan. Eh, mabibigat na problema yun. E, minsan nalalayo na tayo ng landas. E, simple lang po. I encourage you to attend our prayer meeting and Bible study. Amen. Simple lang. Hindi naman komplikado. Obedience James chapter 2 verse 24. We please God by what we do and not only by what we believe. And lastly, John chapter 14 verse 15. Sabi rito, why is obedience so pleasing to God? Because it proves that we really love Him. Why is obedience pleasing? Bakit natutuwa ang Diyos pag tayo sumusunod? Sapagkat ito'y nagpapatunay na tunay na mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Ang sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commandments.
So why are we blessed? We are blessed because we want to follow God's command. Because we obey God's word. That's why we are blessed. We are blessed because we obey God's word. Amen po ba? Sa punto na yan. Purihin ang Panginoon. Praise God. If you want your blessing, your day to be blessing, kung gusto mo yung araw mo maging pagpapala, maging pagpalain ng Diyos, bawat oras ng simula ng buhay mo, unahin mo siya. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and righteousness, all these things shall be added unto you. Gusto mo pagpalain ng Diyos ang buhay mo, unahin mo mag-tithes sa bawat bagay na tatanggap mo. At sabi ng Panginoon, kung hindi mo subukan gawin ito, kung hindi buksan ko durungawan ng langit, at ibuhos sa inyo ang pagpapala na wala kayong sukat pagkalagyan. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Ang sabi ng Isaiah chapter 19 verse 1, if you follow me, sabi in my instructions, you will reap the fruit of the land. Kung susundin niyo ako, sabi ng Panginoon, aking mautos na may kagalakan, maratamasan niyo ang bunga ng lupain na inyong sinakahan. If you want God to bless your business, always make Him the driver of it. Gawin mo siyang driver at manager niyan. Unahin mo ang Panginoon. Just follow Him and God will bless you. So blessing always come from simple obedience. Gusto mo pagpalain tayo ng Panginoon? Simple obedience. As I wind up with these questions, tayo pong lahat tumayo. Magkaroon tayo ng heart-searching questions. Paano ko ba natanggap ang biyaya ng Diyos? Ano yung laman ng puso ko? Pagsunod ko sa katwiran ng Panginoon. Ano yung inuutos ng Panginoon sa akin na dapat kong gawin sa simpleng kaparaan? Praise God. Ano ba ang utos ng Panginoon? No, simple lang. Simple obedience brings blessing. Let us all pray. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, alam mo po, Panginoon, ang hangarin ng puso ng bawat isa sa amin. Yes, indeed, we want to be blessed. We want to receive whatever you have prepared for us, O God, to be received by every one of us right now in Jesus' name. Ama, minsan sa komplikadong sitwasyon ng buhay, bihira namin natatanggap ang pagpapalang iyong inilaan sa bawat isa. Pati yung schedule namin, komplikado, napuno na maraming mga bagay. Nakalimutan namin gawing simple ito na kung saan ikaw ay nangunguna. Maging aming mga desisyon, Panginoon, sa mga programa ng buhay, maging po sa programa ng gawain, naging komplikado. Not knowing, Lord, na ang blessing always begins from simple obedience. Lord, may mga insignificant things para sa amin na isinutos ka, Panginoon, parang hindi mahalaga. Pero sa pamagitan po ng pagsunod namin doon sa simpleng bagay na yun, Panginoon, doon pala nakasalalay ang higit na pagpapalang inilaan sa aming pong buhay. Panginoon, simple lang po yung aming kakayanan. Wala po kami may pagmamalaki. Sa totoo lang, Lord, wala po kami may pagmamalaki sa aming kapwa. Gayon pa man, Lord, sa aming simpleng pagsunod sa iyong katwiran at kalooban, Panginoon, pwede mo kaming bayan, pagpapalain, O Diyos, sa buhay namin ito. Simple obedience, simple walk, simple step of faith can produce greater blessings. Meron po ba din yun na kailangan ng prayer? Meron po kayong kahilingan? Akin po kayong inanyan. Simple. Lako lang kayo din sa altar. Hindi nyo kailangan mamasahe. Just walk with faith in your heart and believe that God is able to transform your difficulties into solutions, hardship into easiness, sickness into healing. Hallelujah. Hallelujah.
Sige po. Simple faith. Simple walk. Simple obedience. Lord, hallelujah. Humihingi po kami ng habag mula sa iyo, Panginoon o Diyos, sa kalagayan ng bawat isa. Ama, ikaw po nakakalam, Panginoon, ng kalagayan ng bawat isa. Ikaw pong nakakalam, Panginoon, ng bigating daladala, problemang pinapasan, Panginoon, ng bawat isa. Lord, ito lang po ang aming kakayanan. Simple po yung aming pagtitiwala sa iyo, Diyos. Wala po kami may pagmamalaki. Lord, our simple testimony, Lord, just speaks for ourselves who we are. Our simple faith, O God, can produce greater result, O God, as we put our trust upon you. Lord, salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami magkaroon kami ng pusong laging sumusunod sa iyong katwiran at kalooban, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, may mga bigating pasan-pasan ang bawat isa, mga problemang dala. Kapatid, simpleng pagtitiwala lang. Simple. Kilala ka ng Diyos. God knows you. Alam ng Panginoon yung sitwasyon, kalagayan. Alam ng Lord kung paano susunod si Peter. Alam ng Diyos kung paano ka susunod sa Kanya. Alam ng Panginoon yung puso ng bawat. Alam ng Diyos yung kalagayan. At wala siyang hinihingi kundi simpleng pagtitiwala. Simpleng pagtitiwala, Lord. Wala po akong kakayanan pang abutin ng pangailangan ng lahat na nandito, Diyos. Balik sa iyo, Panginoon, ang aking pong kakayanan. Ipanalangin sila, dalhin sila sa iyong paanan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. God, God, God. Amen, Lord. Sige po, kausapin niyo sa simpleng kaparaanan ng Diyos. Just mention to Him. Banggitin mo natin sa Panginoon ang ating pong problema. In a very simple way. Hindi niyo na kailangan ng komplikadong panalangin. Simpleng panalangin. Simpleng paghahayag. Pag sinabi ng Panginoon, nagkamali po ako. Sabi mo sa Panginoon, nagkamali ka. Ika ng tawad. Sabi mo sa Panginoon, may sakit ka. Lord, ito po sakit ko, Panginoon. Alam mo naman po ito, Lord. Humingi po ako ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Give us simple faith, O Lord, to believe, O God, that you can work wonders and miracles upon the lives of these people in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Ama, Ama, Ama. Umili po kami ng kahabagan. Holy Spirit, touch your people. Holy Spirit, touch your people, O God. Embrace us with your presence, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. The Spirit. Patid. Pwede mong damin ang presensya ng Diyos sa simpleng paraan. Just open your heart, open your mouth and praise God. Simulan mong purihin ang Diyos sa simpleng kaparaanan. Sige po, wag po kayo mayayang banggitin ang kabutihan ng Diyos sa simpleng kaparaanan. Simple words, simple thoughts, simple minds, simple ways. Hallelujah! 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 God! God! Father God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, Jesus, Lord, touch your people. Touch your people, Lord. Huwag mong hayaan pang uuwi kami nang kami po ay talunan at hindi po namin nakamit ang iyong inilang solusyon sa aming problema. Abutin mo ang bawat isa, Ama, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, touch your people. Bless them, Lord. Bless them, oh God. Bless them the way you want them to be blessed. In Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Lord, bless this young man, oh God. Hallelujah. Ano man ang kahilingan nila, Panginoon, padama mo po, Panginoon, sa simpleng paraan, oh Diyos. Sa simpleng pagtitiwala, Panginoon, dakila mong himala sa kanilang buhay, oh Diyos. In Jesus' name, Lord. Wala pong mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, oh Diyos. Wala po, Ama, wala po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord, I pray. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Amen, Lord God. Amen. Believe and trust God. Hallelujah. Yes, Father God. Hallelujah. Panginoon,
naniniwala ako na hindi mo sila iiwanan, hindi mo pababayaan, O Diyos. Abutin mo ang bawat isa, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, in Jesus' name. Huwag mo pong hayang uuwi sila, Panginoon, ng talunan, lugi, balisa. Bagkos, O Diyos, uuwi sila, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, taglay po nilang kagalakan, biyaya at pagpapala, himala na nagmumula sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Palitan mo ng kagalakan, Panginoon, kalungkutan, babalot sa kanilang kalooban. Palitan mo ng kagalingan, Panginoon, O Diyos, sa karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Lord, you can heal them, O God, in Jesus' name. Lord, uwi sila na may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, uwi sila na may kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, uwi sila na may kalakasan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, in a simple, powerful name, Jesus. The name above every name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I believe, Lord. I believe, I believe, I believe, I believe, Lord. I believe. I believe, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. I once was lost, but now I'm found. Was blind, But now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved Hallelujah. a wretch Lord God, like me. Panginoon, salamat sa biyaya. I once Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lord God, Lord Jesus, ako po'y naniniwala, O Diyos, uwi kami may kagalakan, uwi kami na iyong pinagpala. We are blessed, O God, we are blessed. We are blessed. We are blessed. For simple obedience, O God, we are blessed. We are blessed. We are blessed. Pasalamatan natin ang Panginoon, kapatid. Pasalamatan mo si Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. All the glory belongs to you, O God, in Jesus' name. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Let's praise the Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Diyos naming dakila, Diyos naming mapagmahal, Diyos naming mapagpatawad. Lord, wala na kami ibang magagawa kundi sundin ka, Panginoon. Because you have given much. Binigay mo ang maraming bagay, Panginoon, that we don't deserve. Lord, hindi nga kami karapat-dapat, Panginoon, sa mga bagay na natatanggap namin, Panginoon. Kaya malapat lamang, Panginoon, marapat lamang na sumunod na kami sa iyo, Panginoon. Sundin ka namin, ano man yung mga bagay na nais mong gawin namin, Panginoon. Sapagkat ang Diyos na sinusunod namin ay Diyos na makapangyarihan. Ang aming sinusunod na Diyos, ang Diyos na nagligtas sa aming mga espiritu at kaluluwa, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa mga salita mo na narinig namin ngayong umaga. Nagbigay po sa amin ng kalakasan. Nagbigay po sa amin ng pagtutuwid, Panginoon. Nagbigay sa amin ng healing, Panginoon, sa mga kaluluwa namin nanghihina, Panginoon. Salamat po, O God. Meron pa rin kalayaan ng aming bayan, meron pa rin kalayaan ng aming mundo, Panginoon, na makapakinig ng mga salita mo, O God. Salamat po sa mga mensahero na ginagamit mo, Panginoon. Mga pastor na nagbibigay ng panahon, ng buhay, Panginoon, para po maihayag ang iyong mga salita ng kaligtasan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-asa na
nadala ng iyong mga salita ngayong umaga, Panginoon. Patuloy nga, Lord, maging laman, maging panalangin ng aming puso na sumunod kami lagi sa iyo, Lord. Sumunod kami, Panginoon, dahil makikilala ka namin ng husto. Makikilala ka namin lalo, Panginoon, pag kami sumusunod sa iyo, Panginoon. Hindi lamang dahil mabubuting bagay ang aming tinatanggap, kundi gusto ka naming makilala pa, Panginoon. At makita ang Diyos namin na makapangyarihan. Mapatunayan namin sa aming buhay na ang Diyos namin ay gumagawa, Panginoon, mula sa pinakamaliit na pangangailangan namin hanggang sa pinakamalaki, Panginoon. Ikaw ay Diyos din po ng mga himala, Panginoon. Kung kami lamang ay susunod sa iyo, Panginoon, makikita namin ang pagbabago, Panginoon. Makikita namin ang lahat ng gagawin mo sa aming buhay, Lord. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na gumanap ng mga bagay dahil sa aming kakayahan, Panginoon, dahil sa aming mga kaalaman, Panginoon, kundi yung pagsunod, Panginoon. Increase our faith, Lord. Strengthen our trust sa iyo, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, pa yung mga higit na pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Katulad po, Panginoon, ng sinabi na yung mga salita, dahil sa sinabi mo, gagawin ko, Panginoon. Teach us to obey, Lord. Salamat po ng marami. Purihin ka, Panginoon. Itingatan mo kami sa aming mga narinig ngayong umaga, Panginoon. Maging bahagi ito ng buhay namin. At ito rin po ay maibahagi namin sa iba, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, pinasasalamatan ka namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos po natin ang mga kamay sa Panginoon na sa ating mong paglisan sa tahanang ito ng Diyos. Tanggapin at taglay natin ang bawat isa sa atin ng basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyayat patuloy pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang patuloy na kaaliwan, pagkipisan, galaw at patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless you po. God bless you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon, magkamayan po tayo sa isa't isa. Batiyan. God bless you po, mga kapatid. Hello, God bless. God bless.